bring you the freshest news. Magandang araw po mga puso, kapamilya, kapatid at kabarkada. Ito po ang Information Technology Advisor. Ngayong araw po ay magbibigay kami ng isang importanteng impormasyon na makakatulong sa ating mga kababayan. Ang impormasyong ipamamahagi namin ay ang e-commerce law na ipinasa noong taong 2000. Ang batas ng e-commerce ay isang batas na ipinasa noong ika-11 ng Hulyo taong 2000. Nasakop ng batas na ito ay ang pagpapahintulot sa mga negosyante na magsagawa ng kanilang mga negosyo na hindi kailangan ng pisikal na pagbenta, ngunit sa pamamagitan ng internet o online devices. Transaksyon at proseso ng pagbili at pagbayad ng mga serbisyo na inibenta ng mga negosyante. Maaari nilang gamitin ang computer at ang internet upang kumuha ng mga importanteng dokumento sa kanilang negosyo. Subalit, merong kakulang parusa sa mga negosyante o mga tao na nag-hack o nagmirata sa serbisyo at umaabuso ng batas na ito. Ang mga kakulang parusa para sa mga hackers o fraud ay maaaring makulong ng 6 na buwan o hanggang 3 taon at magbabayad ng punta na umaabot sa 100,000 piso. Kaninang umaga lang, meron pong naaktuhan ang ating reporter na mga hackers sa lugar ng Antipolo. Live mula sa Antipolo, Rizal, Ma Andreyes, pasok! Kabayan Ted, tama, may mga nahuling ang hacker ang NBI sa isang apartment sa Antipolo. Di umano, may nagbigay sa kanilang ng tip mula sa isang mapapagkatiwalaang source at doon nila naaktuhan ng mga hacker na nanghahack ng isang bigating online business site. Sila umano ay tumatanggap ng mga bayad na nabili ng customer sa sinasabing online shop. Ayon sa NBI, ang mga hacker na ito ay maaaring konektado sa naganap na hacking sa Quezon Province na kahuli lamang noong nakaraang araw. Itinuturing ng NBI na ang nahuling hacker sa Quezon Province ay ang mastermind ng mga suspect na nahuli ngayon sa Antipolo. Patuloy pa rin daw nilang pinag-aaralan at iniimbestigahan kung ang dalawang krimen ay konektado nga. Kaya ayon sa NBI, ipagpapatuloy daw nila ang paghihigpit ng seguridad sa mga ganitong klaseng business at mas lalo pa nilang palalaunin ang impormasyon sa mga ganitong bagay. Kanina nakausap ko si NBI Senior Agent Jag Corpus at siya ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa naganap na krimen at kung ano ang nakaambang parusa sa mga nasabing hacker. Ted, ito ang pahayag ni NBI Senior Agent sa panayam namin kanina. Magandang araw po, NBI Senior Agent Jag Corpus. Magandang araw din, ma'am. Sir, ano po bang krimen ang nagawa ng mga nahuling suspect at ang maaaring maging parusa sa kanila? Ang mga nahuli nating suspect o hacker ay lumabag sa Republic Act 8792 o ang e-commerce law. Sir, ano po ba ang Republic Act 8792 o e-commerce? Ang e-commerce law ay ang promoprotekta sa lahat ng transaksyong isinasagawa sa pamamagitan ng internet o anumang online devices. Sakop ng batas na ito ang parusa sa mga lumalabag at lalabag dito. Dalawa sa mga nakasaad na ipinagbabawal ng batas na ito ay ang panghahak ng pribadong impormasyon ng ibang tao at ang paglalagay ng virus sa mga computer sa pamamagitan ng internet. At ang pamimirata ng kahit anong media at lahat ng impormasyong may copyright sa pamamagitan ng internet ay pinagbabawal din. Sir, ano po bang parusa sa mga lalabag sa batas na ito? Ang sinumang lalabag sa batas na ito ay makakaharap ng parusang multa na umaabot sa 100,000 piso at pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 3 taon. Katulad po ng mga suspect nating nahuli dito sa Antipolo na ngayon ay pansamantalang nakakulong sa kustodiya ng mga pulis habang iniimbestigahan kung sila ay parte ng isang malaking organisasyon ng mga hackers o hindi. Maraming salamat po, NBI Senior Agent Jack Corpus, sa inyong pagpapauna sa panayam na ito. At iyan po ang aking naging panayam kay NBI Senior Agent Jag Corpus. Ito po si Ma Andreyes, nag-ulat. Mga kapatid, kapamilya, kapuso, at kabarkada.
Ngayon po ay narinig na natin ang isang impormasyon na napaka-importanteng malaman, ngunit hindi alam ng ating mga kababayan. At ngayon, isa na kayo sa mga may alam sa batas na ito. Ipamahagi din natin sana ang nalaman nating impormasyon at nang mabawasan ang pumimiktima ng mga pirata, fraudsters at hackers. Palagi sana nating tandaan ang talagang ito. Ignorance of the law excuses no one. At ayan ang aking final words.